Mga Marites, Lunes na naman, kompleto po ang Fab 4. Siyempre, bagong chikahan, ano? Ayun nga pala, sabihin ko muna, 52 days before Christmas. Talaga? May Christmas? Yes, it's just around the corner. Where? Ay, basta, andyan lang, mararamdaman nyo rin dahil nga amihan season na. Ay, may bagyo ah. Ngayon, baka last na, letter 10 eh. Okay mga Marites, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable professor. Bet na, sumasabit pa rin. Ano ba yun? Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! May mga pakulay na. Agad-agad. Yes, pasalamatan yan. Di. Correct. Oo. Malamatan na si Analicel, Canadian dollars, 2.79. At si Bernadette GS, 35 Canadian dollars. Hello, Fab 4. Oh, di ba? Dahil dyan, wala tayong prompter dito, pero magpapasalamat po tayo sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Good. Ano, nag-reflect yun doon? Oh, Memorize! Memorize. Nako! Kailangan pa bang i-memorize yan? Charot! Pakulay ulit, pakulay. Oo, Dahil dyan. Kasi hindi ko naman pwede basahin na nakaganina K. Pero perfect ha. Oo. Walang mintis. Wala. Oo, pak. O, dahil dyan. Dahil dyan, simulan na natin sa linggong Chismis! SB19 at Atisa Manalo, suportado ng mga lokal sa Thailand, Prof. Correct! Matagumpay nga po ang naging Bangkok leg Thailand ng SB19 kagabi. Oo, November 2. Dahil sa kanilang, ano pa rin, simula at wakas concert. Grabe, bukod doon sa mga Pilipino, mga kapwa natin Pinoy na talagang sold out yung ticket sa concert sa Bangkok na yan. Aba, ang daming mga Thai people na talaga naman kahit hindi daw nila naiintindihan yung mga pinaggagawat kanta, sobra silang nakarelate. Ilang beses na rin kasi na-cancel yung show nila na yan sa Bangkok since 2023 pa. Hindi na hindi natutuloy. But finally, mga ka-18, kamaliwa. Hayaan ka na naman, Mr. Fu! Bakit? Wala na ito si Rose na sa kanya na ang ganda ng styling ng SB19. Oo, di ba? At naging matagumpay din yung kay Francis Libiran, ano nila ha? Oo naman. I love Francis Libira. Nakala ko magiging kami. Charot! Ay talaga? Hindi! Uy, wow, cute siya. Crush ko yun dati. Dami nagka-crush sa kanya dahil doon sa concert. Anyway, so naging matagumpay nga yan. Tapos, yung ating kandidata naman panlaban natin sa Miss Universe, gagawin niya sa Thailand, pag sa send-off pa lang dito, expected Philippines, no? Pero pagdating sa Thailand, grabe rin yung support ng mga mga Thai people. Lagi siyang nag-number 1 sa Facebook, sa Instagram, blah, 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 blah. In fact, pang third day niya yata niya ngayon dyan, talagang inaayos niya. Parang ginagaya niya yung ginawa ni Catriona before. Yung may mga video production. Oo, yung everyday talagang may mga pasabog siya na nire-relate niya sa kultura, tradisyon ng Thailand. Pero meron ako nakita hindi ko alam kung mamaya AI na naman to. Pero pa nakita ko sa TikTok, tinatanong si Catriona. MJ Marfori yung nakita ko. Tinatanong niya si Catriona kung pupunta ba ng Thailand. Ang sagot niya, I'm not invited. Sabi ni Catriona, pero I'll be there if I'm invited. Wag lang naman yung last minute. Yun ang sagot Pero MJ Marfori yung nakita ko sana hindi AI yung Anyway. November 21 magaganap yung Miss Universe at according kay Nawat ba yun, yung bagong franchise holder ngayon. Ang format nila, umpisa top 30, tapos dami. After 30, 10, tapos 5, tapos 3. Dalawang beses sila magkakaroon ng question and answer doon sa 5 at saka sa 3 hanggang i-announce na yung winner. Ay, good luck naman kay Atisa. Sana. Good luck. Ganda naman siya, may laban. Panlima natin kung sakasakali. Kung sakali. Correct. Yun lang. Ito, balita naman natin si Catherine Bernardo. Wala nga bang ka-date nung Halloween habang sina Daniel Padilla at Kyle Estrada
May paandar? Mm-mm. Mr. Fu? Ano paandar nila? Ayan, eto nga, kasi di ba, well, sabi dun sa mga hanash-hanash, ito pala si Catherine tsaka si Daniel, kapag Halloween, lagi sila nagpapaparty. Tapos lagi sila Okay. nagko-costume. Since hiwalay na sila, mukhang tinutuloy pa rin yung tradisyon. Kasi si Catherine Bernardo, ang sabi, yan, ang outfit niya. Medyo simple lang daw kumpara dun sa mga dati niyang Halloween costumes. Ayan, ang ginagaya niya ay si Anne Hathaway sa pelikulang Princess Diaries. Aha. Ayan siya. Tapos, kasama niyan dyan yung glam team, yung handler, yung road manager, at ilang mga kaibigan. Photo lang yung lumabas, wala namang nakita na merong kadate. So, sinabi, hindi sigurado, baka naman may kadate, hindi lang nagpicture. So, ang sinasabi ng netizens, walang kadate si Catherine. Mm-mm. Tapos, syempre, chinek nila tong kay Daniel. Daniel at kay Kyla. Eto, wala rin silang picture together. Pero ang costume nila ay Adams family. Oo. Ito si Gomez Adams at Oo, si kamukha niya Morticia. eh. Oo. Mm-mm. Di ba mag-asawa yun do o magjowa? So ayan, separate yung mga photos nila. Pero syempre, chinecheck ng netizens, feeling nila same party lang din. Na parang mga kaibigan o mga din, glam team, mga kaibigan. Same. Same, same na same. Parang may picture sila na lumabas na hindi naman very close up, pero magkatabi sila or Yun. At saka may nag-viral din silang photo na nag-dinner sila eh. Yun. So, yun. So, soft launch pa ba? Hard launch? O wanna launch Mga launching? launch na yan. So, yun. So, Morticia and Gomez ba? Alam ko, hindi ko alam. hindi Richard Gomez. Kasi doon sa ano. Rob. Your friend. Or Rita. Rita Gomez. Ang taray nung natin, prompter, pabaliktad. Yes, diba? So, Gusto kaya pero ganyan? nabasa ko siya ha. Oo. Ay, hindi ko kayang basta. Pakulay Annalisa, kasi. Annalisa, 1.49. 1.49 Canadian dollar. Yun. Thank you, Annalisa. Subukan yung gawin mamaya yan. Subukan nyo Ayan, na. baliktad din dito. Oh. Baliktad din pala dito. Mm-mm. So, Pero Ito naman mga Marites. Claudine Barreto, walang paramdam sa puntod ni Rico Yam. nakita Yan. mo pa talaga yon. Oo, Pero bakit kung kailan siya may Oo, yan diba? na, sabi dito. Oo. Kung Kasi kailan nga, wala di ba, siya. lagi niyang ginagawa yan, di ba? Oo. Ay, kung baka, hindi man lang, kung hindi All Saints Day, ibang araw. Birthday, may mga pakuha ganyan. siyang Death sa- anniversary. doon sa puntod, di ba? Mm. This time, wala ako, sinerge ko yung Facebook niya, yung Instagram. Instagram mo talaga. Wale, para, siyempre balita rin naman yon, di ba? Hindi, tsaka tama nga si Rose, kung kailan dinagdag yung yan sa kanya. Oo nga, di ba? Yan. No. Paano yun? Di ba Sanchez na yung Sanchez Eh, di ba? pa naman. Teka lang, Sanchez ba si Corina talaga in real life? Oo. Sanchez talaga. Oo. Dito. Pati yung Si Milano. brother Milano. niya Milano Sanchez. Baka madagdagan na. Baka- Claudine Barreto, Yan Sanchez, ang dami. Eh, ngayon kasi hindi pa sila annulled ni Raymart. May Santiago pa Oo. pala. Technically, Claudine, Barreto, Santiago. may Margaret pa nga yata yan Oo, basta. First Oo. name niya. Basta Claudine, Barreto, Santiago. Yan. And soon, Sanchez. Ang Ang dami. Nangongolekta na apelyido. Ilang passport So, kaya? Daig si yun? Glock 9. Si Glock 9 nga walang Oo. apelyido. Sa'yo na nga, di ba? Paano ang reaction ng netizen? Siyempre nagugulat sila, bakit wala ngayon? Gulat ka? Ikaw nagulat ka? Hindi, Paano ka na? Pala eh. Oo. May Parang that's not new anymore. Baka nga dahil may bago, baka, pero Baka di dahil natin. baka binawalan. Ay, grabe. Ay, grabe. Ang Yan liligaw pa nga lang, may Oh, bawal siyempre na. may bawal-bawal na. Chinilasin ka dyan. Grabe naman yung bawalan. Puntod na nga lang yung babawalan. Saka nanliligaw pa. Baka lang naman, baka. ba? Palay nyo naman dumalaw Baka na naman ibang dumalaw araw. naman ngayon. Eh, wala lang picture, wala Or baka social hindi na media. i-post At kasi this time, mama. baka nakalimutan, hindi pa na-i-post. Ay, sabi niya, hindi pala na-post to, sabi ni Claudine. Tapos lagay, late post. Oo, tapos sabi niya, hashtag late post. O delayed. Okay. Ito balita naman natin mga Marites. Dustin Yu at Bianca De Vera nagpa-soft launch Ayun mo yung uso. na di na totoong o karelasyon. Sabi nga ng At mga may- netizen. Of the fan meet Dustin Oo. sa December. Oh, ano ba lo? Paano Kaya, ba? gan- Soft launch ganyan lang. Parang hindi, magkasama, close, Oo. ganyan-ganyan. Pero yun na nga, dahil nga may proyekto silang gagawin this December. Actually si Dustin lang. Pero syempre, given na nandoon daw itong si Bianca. Gagawin din niya yung kanyang parang fan meet.
pero concert ito sa New Frontier yeah. din. Hindi siya concert. Ano pa siya? Just Fan meet nga ang Destiny. sinabi. The Destiny New Oh. experience. Oh. Fan meet lang talaga siya. Pero may kantahan din daw. Oo, pero ano lang yan, siguro mga 2-3 kung meron man. Yung the usual fan meeting. Pag Oh. fan meeting kasi Pero may more on ticket fan selling. service. Of Meron. course. Oo. Oh, pero, Mahal nga pero hindi siya concert. Oh, bahala Yung kay sila Will dyan. ba concert? Oo, Yung kay Will ay concert kasi may mga guest artist siya doon. Mm. Oo. Ito, fan meet nga sa New Frontier. This December din yan. Na, sabi nga nung iba, na mga nabasa kong komento, paano yan? Gusto namin suportahan yung entry nila sa MMFF. Tapos parang, ang dami naman namin gagastusan. May mga ganong komento Tapos sabi na lang nung iba, ay kung totoo kang fan ni Dustin at saka nga ito ni Bianca, hindi suportahan nyo. Pero medyo may kamahalan nga kasi 5,000 something yung ticket. Ako, ganyan na yung mga ticket. 5,000 ang? Ang fan meet? Oo. Nakakita na Fan meet? ngayon. Oo. Sa Ganun New na ba? Oo. Mahal pa dyan yung iba. Oo. Talaga Diba? ba? Si Rose nga nagto 20,000 yan. Oo. Nagbayad si Rose. Oo. Oo. Diba yung kay Korean, Oo. Hindi, di ba bumili ka rin? Ayun, kay Bini para sa kay Gio. Humingi lang Ako ba yun sa yun? Bini. Ha? Humingi lang yan. Ay, yung bini nga, binili. Binili naman, ikaw naman. Hindi ko na matandaan. Naku, knowing yun. Binili yung bini. Binili. Ayun. So yun O yung yun. Korean, kapag sa abroad lang nagbabayad. No? Oh, diba? At nagbabayad ka pa rin. Unfair. Oo. Pag dito, hindi. Hindi dapat. No. So yun nga. So sa mga supporters ni Dustin Yu, tulungan yan, ang natin, tulungan, diba? tabandaya. Pero syempre, yung kanyang movie pa rin na entry sa Metro Manila Film Festival dahil sa Regal, suportahan naman din talaga. Ano? Movie yun. Basta nakalimutan ko, basta love story daw yun. May title, di ba? Oo, Love nga, You nakalimutan So ko. Bad. Oo, yan. Oh, Love you so bad. Oo. Tatlo yung producers Love you doon. so bad. Regal. Regal, Star Cinema, tsaka GMA Ayun. Pictures. Pero alam nyo, intindihin nyo rin kung bakit mahal yung mga ticket. Bakit nga? Kasi ang mahal, inflation, di ba? At ang mahal na rin ng mga Oy. for example, yung venue, magkano yung rent Siyempre, dyan? oh. Magkano yung sound system? Magkano yung bayad sa mga production, sa mga dancers, if ever, mga ganyan. So, sobrang mahal na rin. Organizer to ng fan. Pero fan meet lang to ha, sabi Yes. mo. May kasamang ano na yan, di ba? Kahit fan meet lang yan, ang dami din kailangan dyan. I mean, promise. Ayoko na mag-produce ng concert. Iba naman kasi yung concert. Siyempre, ibang klase. Actually, mas magastos din yung concert. Oo, kasi oo ticket. naman. Oo. Oo. Full band. Magastos ng halos pareho. Pero iba lang ang kapag, siyempre, kung sobrang bonggang minount mo na concert. At saka may mga guest tipong artist mga ka. side. Yes. At saka stage production kasi Oo. siya baka change. May mga effects. Kahit steady lang, I think. Oo. Hindi rin. Steady. Depende. Pwede rin. Depende. Pero yung mga ano dyan, parang kikita pa, yung mga fans talagang pag loyal, nagre-regalo pa nga talaga sila sa mga artist. Kahit naman concert or fan meet, basta gusto nila magbibigay sila. Rose Pero- should know. nga. I should know, promise. Oo, diba? Kasi nga, Yung, nagmamount depende na siya kasi ng yan sa fan. fan meeting na minamount. May mga fan meeting. For tamo, example, kagaya nung kay Lee Sung-gi. Diba? Dahil singer siya, yung fan meeting niya parang mini concert dahil he can sing, nakakakanta siya ng let's say 5 kanta kakantahin niya. Pero kung ang pina-fan meet mo ay hindi singer, idadaan yan sa mga laro, sa mga game, sa mga pagkapa-cute. Party-party ang something dating. Naalala ko na. Gusto mo Ako ba? nga eh. Ah. Madonna, binili ko. Oh. Mahal. Uy, Pero kasi super... Pero kopong-kopong pa yun ha. Oo. 2017, 680. Mga Pero ganyan. syempre, depende naman. Madonna yan eh, di ba? Pero kaya nga, like, pwede mo sabihin, Pero Dustin Yu, bibili ka 5,000. talaga. Pero kasi nga, Fan ka. hindi lang naman siya yung babayaran mo eh, yung the whole, package. Yun So, na. mahal Huwag talaga. mo nang question nun si Rose. Mahal mag-mount. Wala namang kumu-question. Oo, hindi, kaya Maganda parang- nga yung paliwanag. Na-realize ko lang, nga, pag fan Parang ka si- talaga, si gagastos Fu kasi- Gagastos ka. ka. Oh, may duda kasi. Wala. Hindi, sinegway lang natin na. Ay, wala na eh. Sobrang mahal na talaga. Sabi ko nga, bakit, di ba nagkataka tayo minsan yung mga pagkain na binibili natin, bakit parang iba na yung lasa? It's not the Ay. same. Kasi nga inflation. So, ang ginagawa para to continue, Tinitipid. medyo siguro may Bawas-bawas. nileless sa ingredient or para lang mabili pa rin natin on the same amount. Dati purong kondensada ang inilalagay. Ngayon, nahaluan na ng 1 Yeah. litro ng tubig. Kung dati rin, Yun na- malaking hiwa ng chicken, dinagdagan nila ng mga breading Gusto para niyo yung kumapal. napunta tayo sa usaping. Oo. Ano to? Pagkain. Inflation, eh, kasi Inflation, binanggit diba? mo eh. Na 59 na pala ang Oo. peso sa So- USD. So anong ending nito? Ang ending nito, magbalita naman tayo kay Will Hindi. Ashley. Ang ending nito, yung mga nagpapakulay, dapat may inflation na rin. Kasi di ba yung
$1 kasi sila nanonood. Hindi, tsaka sana idiretso talagang na lang mahal sa na. atin. Aray, napalakas tawa ko. Ay, nako. Ayan na lang yan. Sabangan Kayo nyo na lang kasi. supportahan si Dustin dahil nga ito naman, si Will Astley naman, planong gumawa ng legal actions para sa mga hate comments na natatanggap. Yay! Kanina lang yan, pinost ni Will Astley sa kanyang ex nakita account. Di ko alam, baka sa ibang social media accounts din yan, no? Ang haba ng posting niya. Oo, Basta, ayan. basta it talks about yung mga hate messages na natatanggap. Pinost din ni Will yung sample ng isang hate message na kung saan parang, ayun nga sinabi, ang pangit ng mom mo, mamatay na kayo. Bro, Yung mga Grabe. ganon, oo. Na talaga namang, minsan talaga iisipin mo, tao pa ba tong mga to? Di ba kung makapag-comment, parang, sorry sa term, kahit na pinala ka na, pinala, hindi ka pa rin dapat makatanggap ng mga ganong komento. But anyway, ito nga si Will, isa na yon, ang dami niyang natatanggap na hindi magaganda nga naman. Sabi pa niya, isa din, I think ito din yung pinanggalingan siguro ni Mika Salamanca. Remember na nag-post din siya, sinabi niya na parang, I know my friends. Parang wag naman siyang diktahan, something like that. Kung sino yung gusto niyang parang i-friend or ibanggitin or makasama or something like that. Kasi may ganun din sa post ni Will na sabi niya nga, ilang buwan kami nagkasama sa bahay ni Kuya, hindi nyo kami mabibreak, something like that. So, yun. So, ibig sabihin, may mga fans na siguro gusto nilang pag-away-awayin o fans ni ganito, fans ni ganyan. O parang baka pwede rin ito dahil sa love triangle nila ni Dustin, ni Bianca. Pero grabe talaga. Kasi dahil nga sa pagiging open ng social media, parang everyone is so entitled to their own, to their opinion. Sana ituloy niya. their comment. Tuloy nga. At ngayon daw, parang mag-stick siya ng legal option. Yun. So, meaning, kukonsultahin niya yung lawyer niya to seek some legal option kung ano ang pwede sigurong gawin dito sa mga nambabas na to o sa mga nagpo-post ng hate messages. Imagine sabihin mo mamatay na kayo, pangit ng nanay mo, pangit ng mom mo, may isa pa sample lang yun. Sana magkaroon ng asosasyon ng mga abogado. Tapos ang kanilang expertise, yung kasuhan yung mga mga basher. Why cyberbullying. not? Para diba? para mabilis, 'di ba? Halimbawa, Totoo. parang Association of Lawyers for Bashers. Halimbawa, something to that effect. Kapag merong artista o celebrity o kahit sino man na Kahit ng mga lawyers, binabash, ano ka Kaya ba? nga, so pupunta lang sila kagad dun sa asosasyon na yon. Para alam na, di ba? Parang copy-paste. Oo, ito na, pirma. Kaso, reklamo. Pero daming ito kaso in niyan. connection with that, di ba sa pagkamatay ni Eman Atienza, si Senator si J.V. Hearst ito, di ba? Tama, si Senator J.V. Hearst ito, parang magpa-file yata ng Eman Bill, ganun. Bill. Eman Bill. It's Eman about Atienza Bill. It's about yun nga, yung mga Cyberbullying. cyberbullying. Yeah. Why not? Sana nga, yan ay matuloy at maaprubahan. Meron tayong item niya pag-usapan later, di ba? Go! Okay naman ito, magbalita naman tayo sa PBB Collab 2.0. Si Ray Victoria. Wow. Nagpakitang gila sa kanyang first sa PBB Collab 2.0. Napanood ko yan. Wow. Diba? Coming from Yung may you. mga kandila. Mga kandila. no? Sinolo lang niya hanggang sa Yes, ending. diba? Na-loss na lahat. Natapos na rin, tas tagumpay siya. 20 candles yan. Correct. Ang tas dapat may maiiwang Pag may isa na mamatay na namatay, nahuhulog. aalis na. May hindi na makakasali sa ano. Parang merong dyan, di ba? Unang nominated for eviction dahil doon sa Dyan. Kendall na namatay. Hindi ko masyadong Libat alam ako yung yan. pangalan niya. Si Lee? Lee ba? Yun yung controversial, yung Lee na nakabanggaan nito ni Anton. ni Anton ba? Oo. Pero Si Rave, sino siya. magulang ni Rave? Ano Ah? siya, artista? Hindi. Hindi, bodybuilder yata yan. Nako. Oo. Pero Star Magic Artist yan. Under command. So nanonood ka na Triple- ngayon talaga. Ikaw, for lack of better things to do. Wow. Co-manage siya ng AAA at saka Oo. Star Magic. Oo, dahil nga, ayan. Tapos, yung ginamit niya, para hindi niya mahipan yung At saka yung- umuulan kasi that time. Umiiniikot nila yung sa may may rain gilid effect, ng diba? swimming pool eh. Saka pag nagsalita kasi sila, syempre, pwedeng may lumabas na hangin, Oo. di ba? Oo. Doon namamatay. Kagaya nung si Sofia. Saka Pagka si Sofia na yung isang
parang nag-voluntary na rin siya for nomination. Sorry, I forgot the name. Hindi ko pa talaga Hindi ko sila kilala. kilalang lahat. Oo. But itong si Rave, dito yung napanood ko kasi ito yung nag-open up siya. Ito yung nagkwento siya Ay, na oo, yung nabasa- nanay napanood niya ko yan. sa Korea, Yes. kinasal. Tapos hindi So, invite. yung lolo niya, yung Lola. lola niya yata, at saka yung Kapatid. isang kapatid ng Oo. mami niya, nagpunta ng Korea. Yes. Pero siya nilihim sa pala kanya yun. na Okay, yun. na yung mami niya ikakasal. So Oo. umiyak siya. Pati yung mga housemate umiyak nun na Siya parang pala yun. magiging happy naman daw siya sa mami niya at hindi naman siya daw siya yung manggugulo. manggugulo. Siyempre, ang sakit nga naman nun na parang kakasal pala yung magulang ko pero hindi Siya man pala lang yun. ako Ay, sinabihan. Kasi pinanganak siya na parang out of wedlock, na bata pa yung parents niya, tapos iniwan siya dito sa Philippines. Parang unwanted siya. oh, Nakakaiyak hindi, siya pala yung nag-share na yung rave. Yes, yes. Maraming nakakaiyak. Pareho kayo? Ayun. ko ngayon. Ayun na. Ayun. Pero in fairness, marami mga cute ha. Oo. Dami mga Oo, gwapo. da- Talaga sa mga lalaki ako Hindi, nakatutok. marami nga. Ikaw naman Marami din naman magagandang Oo. girls. Wala kaming pakialam. Nag-guest nga si... Marami nga. Si Esmir House bilang Esmir. teacher, principal ng bahay ng... Hindi, ano lang. Guess lang? lang. Guest siya, tapos nga... Walang ginagawa. Walang ginagawa. Wala Kaya pa. Walang pinagkakabalahan eh. Dami-dami niyang racket. Talagang, Saan? kasi may kasabihan si Rave. Kung di ako para rito sa showbiz, sa'yo na lang ako, Miss Cass. Kanino kay? Miss? Miss Cass? Miss Cass ang tawag. Kay Snir. Kaya Snir. Eh, bawal yun. Siyempre, nakahubad pa siya. Na siyempre. Parang nagka-interest. Ewan ko to. Ano Titignan ko nga. Nagubad. Talaga. Kasi Ako, nga alam mo bakit naman ako, late bloomer Pero- ako sa PBB. Ngayon ko pa nga lang na-appreciate si Raver. Hindi. May ganyan ng panibag. Correct. Yun nga yung sinasabi. Kasi ito, alam mo, na-realize ko, itong si Inigo, yung anak ni James Blanco. Oo. Di ba classmate ko si James Blanco sa hair shop? Ito yung anak niya na ganyan kaliit. O, panganay niyang anak yan. Oo, panganay na anak, di ba? Ang liit. Gwapo rin yung pangalawa. Oo, gwapo nga pinakita din. Maganda rin yung babae. Baba, yung bunso. Tama ka. Ngayon, grabe, hunk na yung anak. Exactly. Samantalang dati, andun lang Naaliw ako sa kanila pag nasa kusina sila kasi talagang ultimong pagluto ng kanin, ganyan-ganyan, nagtatalo-talo sila. Tapos yung mga pagkain, sina Marco Masa, tawan-tawa ako dahil may isang babae na kumukuha na marami. Carmel. Yes. Yung taga Carmel. Bicol. Yung taga Carmel. Bicol Di na, ko kaya. na hindi inuubos. Oo. Ganyan-ganyan. Sinubusan ang pagkain si... Hindi, kasi Ato. daw, Itlog hindi daw na lang yung yung inulam mahilig niya. sa ampalaya. Ayun na. O parang kinakain lang niya ampalaya yung luto yata ng mami niya. In fairness, dito nakakapanood ka pa. Ha? Sa dami ng ginawa mong bulaklak ng undas. Ha? Yung Sabado yan, no? Ang dami niya ka rin? ang dami niya ginawa makapasunan bulaklak ng flawless yan undas. eh. Ha? Pero Ganun nakapanood talaga. ka sa TV, ha? Hindi Siguro habang gumagawa, o di ba? Dapat Ako nga rin nasisilip ko lang din eh. Pero natatawa lang din ako sa kanila. Kala ko magdadala kami rito. Ano naman, bulaklak? Kanino? Para kanino? Wala lang, para masample, di ba? O alam niyo na kung ilan yung bulaklak. Bago? Mamaya may sumunod sa'yo dito. Ang daming bulaklak na ginawa pero nakanood pa ng PBB. Ay, Hindi kasi na ano naman, kumakalat din kasi napapaviral ng mga fans. Pero in-explain yon yung kay Carmel. Pero may nagsabi din na ikumpara naman siya sa dating, yung batch nila, nila Esnir. Meron din doon na hindi din daw kumakain ng ampalaya. Pero, si ano yata Miguel yun. ba? Or hindi ko alam. Si parang yung kapatid yata ni Nino. Mikael. Sino nga to? Si Emilio. Yata. So yun, na kinain naman or something. Tapos dito sa new batch, si Marco Masa yung hindi ko makain. naubusan. Oo, Tapos may isang housemate na parang yun yung talaga nag-react. Oo, na di parang ba, parang- na-feel bad siya. Again po, sorry, hindi ko na naman kabisado pa lahat ng housemate name. Siya rin na-feel bad dahil nga parang sobra yung kinuha nitong si Carmel. Carmel. Ni Carmel. Na to the point na si Marco, wala na halos Parang- nakain. At itlog na lang yung kinainulam. PG, di ba? Ayaw niya raw magsayang ng nagbubulungan, kanin. sabi Hindi naman Para kasi naman- meron talaga. Sabi niya, oo. Kaya ang sabi, dapat daw, gayahin na lang ng batch ngayon yung ginawa ni at ni Klang. Nung dati, na kumbaga, siya May nagluto. Pinagtatakal-takal. Tinatakal na niya bawat housemate. Oo. Ang latest abangan mong parang yung magkakaroon ng may friction between Anton and Lee. Yan. Mga lalaki yan. Oo. Sige. Di ba yung Cute. Kasi dating- parang away sila, English-Englishan Oo, sila. Yung pagdating ng sabi niya, pag-usapan yun, mautak ba? Ganun. Oo, Diba, sabi niya- maraming pera pero Walang laman ng utak. Something like Diba? that. Fairness kay Oo. Jude, alam mo. Maraming laman ang bulsa, pero walang laman ng utak.
June Na- coming from you. na nag-react sabi that's off. May mga ganun-ganun sila. Talaga. Kaya ang inaasahan na ng mga fans, unang-unang manonominate for eviction daw itong si Lady Umano. Although tinabihan na niya sa, ewan ko, sa table or what. Tayo na. Na naman ako. Tungkol na naman Pasensya sa- ka. Pasensya ka nun. Pasensya ka. Okay. Coco Martin sinabi ang dahilan bakit di makalapit sa kanyang ibang girls o tukso. Pets. Di bakit? Utukso. Hindi nga ang kalapit, di ba? Di ba? Exclusive interview kay Ah. Casey Constantino ba tong pangalan nito? Carmina Constantino. Oo. Carmina Carmina. Oo. Constantino. Kung saan, napag-usapan iba-ibang mga topic. At ito na dito si Julia. Sabi niya, bakit Julia parang, Montes, ha? of course, no less. Sabi niya, bakit parang when you mention Julia, parang it's like, it's really her na talaga. Parang ganon. Parang siya na. Ganon. So, sinabi naman ni Coco na parang at this age, parang ganon. Parang yung iba-iba yan eh. Pag 20 ka, iba ang minsan iba yung mga trip mo or the way you are, 30, 40. Silang dalawa daw kasi ni Julia, parang na-realize niya na mas magandang maging kasama mo panghabang buhay ay yung partner na kaibigan mo. Oo, kilala ka. At sila daw kasi parang yung band nila, nagkakaintindihan sila. Siya is more of the planner, habang si Julia naman, siya yung kumbaga doer or siya yung gumagawa. Like, Taga-implement. oo, like, tama ka, taga-implement. Pagdating niya ng bahay, okay na lahat. Wala na siyang iintindihin. Nandiyan, pati mga damit daw niya, maayos na. Tapos, si Julia na yung nag-aayos no, nagpa-plancha, ang pa niya. Kumbaga, siguro, napaka-maalaga, yun ang sabi ni Coco. So, tinanong siya, bakit, paano yung pag may mga Babae. Oo, hindi naman sinabing diretsong babae. Kumbaga parang, ali-aligi. oo, parang ganyan. O may gustong, sila na yung nagpaparamdam. Oo. Yeah. Anong ginagawa mo? Super lap naman tong si Coco. Ang haba ng sinabi. Ang daming pa sa kalye. Pero in short, sinasabi niya lang na siya bilang isang director din, hindi lang bilang artista. Kaya minsan pagdating daw sa set, he made it a point na yung magkakaroon siya ng parang authority. Siyempre, di ba? Kasi di ba bilang artista rin siya, Captain of the gusto ship niya siya. na pwede kasi siyang ituring din na artista lang. Parang hindi naman nila lang. O hindi, parang ano mas ka as a lang. director, dapat mas may Mas authority mataas ka. ka. Parang Oo. ganon. Kaya talaga daw binibigay, minsan parang baka ang dating, parang, uy, ang yabang naman gano'n. Hindi. Gusto lang niya mag-set ng tone na gano'n. And because of that, parang nagkakaroon ng, ay, hindi to basta-basta pwedeng etchosin o anuhin. Ganyan. So, yun daw yung way niya para hindi siya Malapitan. lapitan Oo. or may tamang term dun eh. Toksohin. O, parang Ganon. Landiin. yun Oo. siguro. Pero di naman niya sinabi yung term. Ng na mga yun. pok-pok, Oo. gano'n. Ano ba? Kasi alam nila may Mas karelasyon. yun daw, may mga ganun. Pero may mga pasaway pa rin talaga Oo. kasi. Kaya nga, so Yes. pok-pok nga sila. Pero dahil nga daw, nagpapakita siya siguro ng, I think ang mas gusto sabihin din ni Coco dito, papakita siya na, eto, may wall May, ako. na may parang- boundary. Oo. Oo. Yes. Kaya hindi basta-basta. Kaya Ay, charot. naalala mo yung ayaw umiscore. Ay. Ano yun? May ganon. Oo. Blind item mo. O yun. Dahil merong Okay. wall. Ito, Yun. balita naman natin si Richard Gutierrez and Barbara Imperial. 2 years na bilang very special friends. Oo, Rob. Isa pa yan sa mga mga Oo. netizen nag-iisip, ano ba talaga na? Chuchuchucho. Kasi a year ago, nung last All Saints Day, nakita rin na magkakasama sila, kasama yung mga bata, ganyan-ganyan. This year, same eksena. Naka-costume-costume pa, ganyan-ganyan. Ka-join na nila yung mga kids ni Richard at saka ni Sarah na ganyan na mga ganyang mga emote sa Halloween. So, sabi nila, kung walang pag-amin, walang kasi nag-birthday na, nakakasama na sina Tita Annabel, sina Rufa, ganyan, ay di sige, assume na lang daw natin na 2 years na silang very special 2 together. years na bang hiwalay? Sina Sarah at Richard? Yeah, kasi 2 years na sila. Grabe 2 years na sila nag-Halloween eh.
na may mga costume. Kaya kung soft launch man yan o hard launch man yan, bahala na daw sila sa Naku, ilang launch ba? Ano ba? Ang dami-dami na nilang launch. Meron pa daw- Nag-abroad pa yan, ha? May medium soft, Oo, di ba? hard. Meron pa yan doon. Extra hard? Di ba meron pa yung may mga sapat-hapatos pa sila doon sa abroad? Ang dami na nilang launch. Oh, at their age, di ba? Diyos ko. Mayaman na. Oo. Bahala sila. Ah. O kung special sila na Ano, bahala live sila. in na kaya sila or they live together Kasi na di kaya? ba, hindi pa rin annulled yung marriage. So, hindi yan So, masasagot. Hindi muna nila kagad yan. Siyempre, we never can tell. Yun na. Baka kaya hindi rin sila makapag-admit ng Siyempre, diretso. May maraming mga Pero, bawal pa. naka-ano na ba yan? Naka-file na ba annulment yan? Alam ko si Sarah ang nag-file. Talaga? Bongga ni Sarah. Oo, di ba? Siya ang nag-file, di ba? Tama ba ako? Correct me nga. Hindi Sa natin pagkakatanda alam eh. ko, Oo, ha? Maloka ko kaya kung si Tita Annabel ang nag-file. Pagkaganon, di belated ba? happy birthday Belated happy birthday, kay Tita Tita A. Annabel. Kung sino ang nag-file, yun ang magbabayad. Tama ba? Hindi naman necessarily. Dapat ano sila, nag-share, di ba? Dapat. Hindi, dapat. Pag nag-file, kung isang party nag-file, so kunwari, Isa lang siyempre. Isa lang. siya lang yung magagastos Oo, ng siya- lahat. Talaga ba? Oo. Ginusto mo yan eh, sige. Oo, ginusto mo yan eh. Hindi naman yung... Kaya yung Oo. iba, parang nagpapakiramdaman Oo, na ang oo. tagal-tagal na, Hirap di ba? yan eh, di ba? Unless kung silang dalawa, meron silang agreement. Agreement. Bawal Sila- din yun, di ba? Dapat di ba paramdam? Bawal yung na, collusion. So sa cast ni Yung Claudine tsaka ni Raymart, sino nag-file? Malamang Ito lang si, ano. Kasi Raymart, more or less. Ganun ba? Hindi natin alam. Baka yung mami Ano ni, naman ano, ba? Hindi Ricky natin yan. alam mamaya. Ay, balita na lang tayo, Diyos ko. Talagang Balita damay lang natin si Lobby Chick. po. Ayan. Ikinagulat talaga ng karamihan ang bilis ng pagbabalik. Oo ng nga. lindog. Parang mechas lang. Yes. Di ba? Grabe, Diba? just pwede ba ihi na lang? Eto na nga. Ang bilis. Di ba? Parang kailan lang kasi nung nag-out si Lovey, nabuntis siya. Mm. But after a few months Months lang, na. si gay birth na eh. Yes, di ba? Tapos, parang kung kakapanganak niya, let's say, wala pa yatang 1 month, Ito since na. si gay birth, Sexy ito na yung katawan. Kahit sino naman, ano to? Naglabas ba to ng bata? So talagang lahat ng comment, nanganak ba yan? Sana all. Parang paano? Ayan, Oo. sabagay. Ba? Ito May laman. medyo pa meron pa konti, pero ang Meron sexy din, pa sexy rin. pa. Oo. Well, mukhang matagal na raw nanganak si Lovey eh. Mukhang nung umamin siya, baka pwedeng malapit na siyang manganak nun. Mm. So, kaya hindi lang inamin agad na si gay birth na siguro. So, siguro mga 1 or 2 months or 3 months. Yeah, balita nga daw, naglalakad na raw yung bata. Ibang klase. Hindi, mali siyang magbuntis. May mga babaeng May ganun mali eh. ito. Oo. Tapos, posibleng mga a month or 2 pa, siguro, bago niya in-out na si gay birth na, baka yung time na yon medyo nakapag lose weight Hindi, ang na. balita nga din daw, papasok daw sa PBB yung bata. Taray. Ano ba? Di ba? Ka-age na pala nung anak ni ano. Pero yan, Ja- ang gali, James Blanco. ibang klase si Lovey. Sobrang balik-alindog kaagad talaga. Ayan. Fairness naman. In fairness. Alphalan Baguio issues statement. Ayan po ang bagong kontrobersya sa buhay ni Heart Evangelista at ni Senator Cheese na lumabas kasi yung salin ni Senator Cheese pero kulang daw yon sabi ng mga iba kasi nga sinama yung bahay daw sa Alphalan Baguio sa may Itogon, Benguet. Nakarating yon sa kaalaman ng Alphalan Management at itinangging merong sariling pag-aari si Senator Cheese or yung pag-aari na under Alphaland. ibang korporasyon okay. na merong interest dyan sa Alphalan. Mm. Kaya nakikita minsan doon si Senator Cheese, pati yung iba niyang kasi Pati ba nga, niyang ano? family. Okay. Yun, Pwede diba? hindi na may iba. Oo, ha? Ay, kinaklaro lang. Kinaklaro lang naman. Oo, Oo. tama naman. Tapos? Kasi nga pala, si Heart Evangelista ang pwedeng nakakagamit ng Alphalan. Alphalan kasi nga Property. yung balisin kung saan merong pag-aari si Heart. Alphaland ang sister nagpapano. company yun ng Wait, you mean ang Alphalan. balisin ba si Heart ang member, hindi si Senator Cheese? si Malamang. Heart ang Mrs. Escudero ang sinasabi nung
taga Alpaland eh. Akala ko kay Senator Cheese talaga. Yun nasabi ng Alpaland, di ba? Si Hart yung may ano. Talaga? Kaya Tama. sister company ng tong Baguio. Kaya nakakapunta rin si Senator Cheese din. Pati si Hart. Pati yung family nila. Yan. Hindi kung sino-sino. Hindi kung sino-sino. Ano sabi niya, ano ba? Diba? Pati ang mga ano pa. At ano pa kung Sa sino-sino Alpaland pa. ba kinasal sina Arjo and Maine? Maine, hindi ko lang masyadong Baguio yata. Parang Parang sister yeah. Di ba yayamanin, di ba? Mga mayayamanin. Alpaland, di ba? Sa balis. Yun ang totoo po, mga kaibigan. Kaya tinatama yun ng wala siyang pag-aari doon. Si Hart lang pwedeng gumamit doon. Si Hart ang may pag-aari. Hindi, wala siyang pag-aari doon. Dahil nga Member nga siya ng Balisin. balisin, May pag-aari. under ng pwedeng gamitin yung Kasi sister Alpaland, company sister sila. company. Yan. Maklaro Delta. lang. di ba? Hindi kung sino-sino. Oo. Kung ano, At At kung ano ano pa. Yun lang po ang paglilinaw ng Alpaland Management. Parang taga-alphaland ka. I was there. talaga ba? Diba? Parang real estate agent ka ng Alpaland. Bigla sa Alpaland. Basta kami sa Baka naman pwede mo Pansin. kami diyang I was there ipasok. this morning. This morning This morning na Morning ka dyan. This morning baka this morning. Ito mga Marite, Vilma Santos Recto may wish sa kanyang 72nd birthday at inalala ang 70s matinee idol si Dondon Nacarprop. Happy Yes, birthday! Happy birthday Happy muna. birthday po, Ate V. Ate V. Actually, kanina, madaling araw, mga around 3 o'clock, kausap ko siya. Nasa ibang bansa, nagsiselebrate kasama ang family. At pinararating nga niya na pasasalamat. Sabi niyang, inisa-isa pa niya yung mga lahat ng bumati sa kanya. Di ba? Ang sipag. Basta, syempre, ang wish pa rin ng lahat sa kanya, good health. Syempre, yung kanyang mga advocacy matuloy at mga kung anong mga pinagkakaabala niya bilang actress at bilang public servant. Pero siya mismo may sarili siyang wish na sabi niya, isa sa mga wishes daw niya na sana daw talaga yung mga ginagawa sa gobyerno ngayon ay magkaroon ng kabuluhan at talagang sobrang nakikita niya yung epekto ng mga yung sa kontrobersiya na Yes, iba-iba yung mga kung saan daw napupunta yung mga issue na sana daw tutukan talaga daw ng gobyerno yung issue sa mga dapat na ipakulong at makulong at mabigyan ng kaukulang parusa yung mga na-intriga at mga na-involve sa mga flood control issue at kung ano-ano pang mga corruption. Kung ano. Kung ano-ano din. Tapos medyo sad siya kasi nga nang babalitaan nandun siya sa ibang bansa nung babalitaan niya nakarating sa kanya yung chika ay balita na si Dondon Nacar sa mga nakakaalala noong 1970s ito na matinee idol member ng 4 na sikat kasama si Lala Honor, Arnold Gamboa at saka si Winnie Santos. Ito yung kapartner ni Winnie nung araw bago siya pinalitan, original siya tapos bago siya pinalitan nung isa pang member si Morales ba or something. Vina? So anyway, medyo lulungkot kasi si Dondon Nacar, nakatrabaho niya noong 1973 sa Darn and the Giants. Siya yung ding doon sa pelikulang yon. Oo. Ayun. Yan. Hindi yung mulak na yung pinakitang yan pero hindi siya. Doon sa Darn and the Giants, si Dondon Nacar. Tapos, ang naalala ko naman dyan kay Dondon Nacar, siya yung leading man naman ni Ami Austria na link pa sila doon sa launching movie naman ni Ami na Gabi ng Bumuka ang Sampaguita. Ay, meka, no? Diba? Tsaka doon sa ano, Pwede sa araw bumuka. at saka doon sa babaeng hinugot sa tadyang, siya yung parang anak ni ano doon ni Eddie Gutierrez na ano dito kay Vivian Velez. Mga title nun, di ba? Gabi ng bumuka. Ang Sampaguita. Divan Taray, V. Anong oras bubuka? Gabi nga. Anong oras sa Si gabi? Tita Perla Bautista ang ano niya doon. Ang Sampaguita? Nagsasampagita sila. So yun, ang dami. Condolences muna syempre sa Condolences pamilya ni Dondon Nacar. Na may kwento ka din nga kay Dondon Nacar, di ba? Na Hindi natin. tinarayan mo siya dati. Grabe ka. Oo. Taga Mandaluyong yan, di ba? Oo. Actually, taga Actually, sa Mandaluyong ko siya nakita. Eto ka. Nagwi-withdraw kasi ako. Ganon. Sa ATM. Yabang-yabang mo na pala, no? Tapos nandun siya sa likod ko. Tapos hinahanasan niya ako. Hanas, anong hanas? Para, Mr. Fu, lagi ako nanonood. Sabi ko, sir, hindi ako lumilingon kasi nagpipin ako. Siyempre, Tapos mamaya kainin yung card ko, hindi ako makapag-withdraw. Sabi ko, sir, sandali lang po, nagwi-withdraw lang po ako. Sabi ko, hindi ako maharap sa kanya. Kasi hinahanasan niya ako habang nagwi-withdraw. Oo, baka, mali mo ba kung ano siya sa likod, no? Pero hindi ko alam na siya. Tapos nung kinuha ko na yung card, nakuha ko na yung cash, nilagay ko na sa bag ko, nung inayos ko, yes, sir. Tapos, ay,
sorry na naman, ako si Dondon Nakar. Oh. Sir, kilala ko po kayo. Apat na sikat. Sabi ko Oo. pa ganyan-ganyan. Oh, hindi, lagi ako nanonood ng show nyo dati nung kay Nay Lolit pa. Yun. Yung take it. So, dun sa lobby ng radio station ko siya nakita. Nasa sa Mandaluyong. O, hinihintay ka niya na dumalo. Naku. Okay naman na nagkausap na kami. Ay, wait lang. Because of Dondon ako. Naalala ko, nag-message sa akin si Angelito Estrada. Si Angelito Angelito ang Estrada. Kay Angelo. production assistant or PA, personal assistant ni Angelo. Councilor Angelo De Leon. Mm. Sabi niya, nung pagkamatay ka, sabi niya, rest in peace, Don Nakar. Isa sa pinakaunang artista na nakita ko noong 1985. Dito sa Manila, sa Better Living Subdivision, Parañaque, nagbabantay kasi noon ng bahay kung saan malapit lang rin pala sa kanila. Isang umaga, may nag-doorbell. Pagsilip ko, siya pala. Gwapo kasi Naka-jog yan. outfit. Jog Wow. outfit. O baka jogging outfit. outfit. Humihingi ng tubig. Parang, Oh. ang gwapo at matipuno. Oo. Nice at charming. At sabi ng kasama ko, naging sila raw ni Cherry Hill. At baka. Kung saan siya naman ang pinakauna kong nakitang artista with the cast of Champoy TV. TV show noong early 80s. Noong 1983 sa Xavier University CDO. O diba? What a coincidence. Safe trip. Magkikita na sila doon. Ni Sherry. Ito si Angelito, oh. Ngayon ko na nabasa kasi. Hindi ko binasa nung pinorward niya. Gumagawa pa ng issue. Eh, mali naman natin. Sa heaven. Pero Or sa kung ano heaven na sila na man. magkikita dyan sa Pero ang cute Gwapo niya, yan. Gwapo yan. Ito yung picture niya nung bagets. Gwapo siya nung araw ya. Gwapo ng araw ya. Tas moreno yan na pag nagpantalo ng maong, bakat na bakat. Felix, original Felix yan. Okay, mga Marites. Muting talaga Ay, tayo kina- doon. Ay, ano paras ko nun. Samantala, Ate V, happy birthday uli Happy birthday, ha. Ate Ben. Nakikirami kami sa mga naiwan ni Don Nakar. Okay. Ano ba yung mga segue natin? Hindi. Ayaw at ni least, Tom Ilfraz. At least may patribia si Tama naman. dito. Oh. Okay, mga Marites, yun na po ating Chika of the Week brought to you by Ugbot 24/7. Oh. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, dahil hindi niyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, sure, solve na solve po kayo dito. Ugbot 24/7! Ito, Kim Atienza, matapang na nagpa-interview kay Jessica Soho tungkol sa pagkawala ng kanyang anak na si Emma. Mr. Pu, panood ko rin to. Yan nga, pinag-usapan yan kahapon. Actually, bago pa ipalabas sa KMJS yung interview, lumabas na siya sa mga Reels, sa TikTok, sa Facebook. So, medyo mahaba na yung lumabas doon sa Actually, Reels. may nilabas na, sorry to interrupt, may nilabas siya nung A Night Before. From KMJS din yata, Oo. Yun yung napanood ko eh. Yun nga. Mahaba rin. Mahaba na. Tapos nakalagay, panoorin ang buong Oo. interview sa KMJS nung linggo. Yeah. Tinanong ko yung nanood ng buo. Hindi ko na napanood yung buo. Hindi ko na rin Pero, napanood yung Panood ko. Kami- pero halos yun din daw. Meron Panood ko lang kagabi. ilang mga Yeah. details siguro, mga bits and pieces. Oo. Pero halos yun na Meron rin. din. Oo. So, Ayaw yun, naming napanood, bongga. eto nga si Miss Jessica, syempre, ang hirap nga namang interviewin ng isang Siyempre. ama na Oo. nawala ng anak. So kahit si Jessica, nahihirapan siya kung paano ba siya magsisimula. Itatawid, At di ba? panayang sabi niya ng sorry Kim, paano ba, sorry Kim, gano'n siya. Tapos parang maluha-luha din si Miss Jessica. So basically, yung sinabi ni Kim, una, kaya ako sinabi matapang kasi nga alam naman natin na andito pa lang yung wake eh. Kasalukuyan pa lang din yung wake. Going pala. Kakabalik pa lang nung ashes Oo. ni Emma. Tapos eto siya nag-interview. Isa sa mga parang na siya binabanggit ni Kim kasi tinatanong siya ni Jessica kung kamusta siya. Sorry Kim, kailangan kitang tanungin kung kamusta ka. Ang sagot niya, kung ngayon mo ako tatanungin, I'm okay okay. ako, Oo, sabi yeah. niya. Kaya eto parang, kumbaga parang gusto niya sabihin, ini-entertain niya yung sarili niya. Kaya pala, di ba may item tayo na nag-taping Oo, pa, may taping pa siya. nag-taping Para- The day na nabalitaan niya yon, Oo. nagtrabaho pa siya. Tapos eto daw, at nabanggit niya na ayaw nga niya daw ng nag-iisa. Sinabi namin niya yun na, kaya hindi ko rin gusto yung nag-iisa, kaya parang okay ako kasi nandito kayo. Yeah. Siyempre may staff, tapos Oo, panayang busy siya. busy siya. So pero kung mag-isa ako, nararamdaman ko, yan ang sabi niya. Tapos tinanong siya doon sa
nangyari, sinabi niya na alam naman talaga nila na merong mental health problem yung kanilang anak, na meron na mga iba pa mga pangyayari at attempts nung mga noon. Tapos parang 2 days before, nagmensahe or nag-text message si Eman sa kanyang mommy na si Feli. Na nasa Amerika. Nasa Nasa San Florida. Francisco si Feli. Nasa LA naman si Eman. So, nasa San Francisco for a pickleball Yeah. game. Actually, Florida ang sinabi niya. Yun. Tapos, nag-message na nasa emergency room si Eman pero wala namang self-harm at kailangan niyang pumunta sa kanyang therapist. Parang ganon. Tapos, biglang tinatawagan na nila si Eman, hindi na sumasagot. 2 days na hindi sumasagot. Ngayon, bigla na lang siya nakatanggap ng message kay Feli. Message muna, parang message sa Terrible News. And then tumawag na sinabi na wala na si Eman. Tapos, bago pa daw niya sagutin o makausap si Feli, nung nakita pa lang daw niya yung I have a terrible news, nanginig na daw yung tuhod niya. Tapos nung sinabi ni Feli na wala na nga si Eman, sinabi niya na, Lord, ito yung araw-araw kong pinagdasal. So, pero nagtanong pa siya, why? Nagtatanong siya. Tapos parang siguro kasi alam niya na meron ngang problema yung anak niya. So parang araw-araw niya yung dasal. Tapos, sinabi niya talaga dang masakit. Sabi nga niya kung siya raw bibigyan ng cancer, alam niya yung sakit kasi physical. Yes. Pero ito daw na mawalan ng anak, masakit siya na hindi niya alam kung saan nanggagaling, basta masakit sa lahat. Yun ang sabi niya. Doon na napaluha si Kuya Kim. Tsaka si Jessica. Tsaka si Jessica din. Natouch ako doon sa part ng interview na kung saan sinabi niya na yung si Eman, physically nakuha yung itsura ng nanay, pero siya namana sa kanya yung kanya. Dahil sabi nga niya, kung sa kanya din daw mangyayari yan, baka daw kasi siraulo din siya, loko-loko din siya, ganyan-ganyan, na nakayanan, akala nila nung araw, nung time na ikakwento na nagugulat sila yung supposedly mga lihim na dapat hindi kinikwento, especially nung yung nateterrorize siya nung bata siya, nung yaya niya, ganyan na, supposedly, dapat hindi daw inalabas. But since naikukwento na nga nito ni Eman sa mga interviews, feeling nila okay na siya. Pero hindi pa daw pala. Ang sakit noon. Sakit mapakinggan yung mga ganong revelation ng kwento. Ako naman syempre bilang magulang at magulang sila, talagang yung mga pinakamasakit sa lahat talaga yan. Ang feeling ko, hindi mo ba di-describe yung pain na pinagdadaanan nila. But looking at them, parang they are so strong. Parang nakikita mo na parang, ang tatag nila, ang strong nila. Like yung, sabi din naman ni Kuya Kim, yung kanyang wife ay napaka-strong woman. Even the 2 kids na, sabi ni Kuya Kim, mga strong din ang naging pagkapalaki na sabi niya. Pero I'm sure deep inside, napakahirap. Napakahirap, napakasakit. Kaya ako, somehow, ako din nasasaktan for them. Kasi, although ang social media ko parang sila na lang yung lumalabas. Talaga naman mula nung namatay si Eman until now, parang yung algorithm ng social media, ng Facebook or ng kahit Twitter, kahit Threads, kahit or X, about Eman's death, no? So ang daming mga opinion ng bawat isa. Totoo din naman na sana i-avoid na rin ng ibang mga content creator for using Eman's death to gain siguro ng mga views or something. Pero nami-mislead May mga ginagawa sila to gain Siyempre, di ba? Yeah, to gain engagement. views, to gain engagement. Parang sa akin, bigyan din natin ng respeto. Paano kung kayo yung nasa sitwasyon nila ngayon? Hindi to usapin ng mapera sila, mayaman sila. Hindi Sa pagpanaw ng kahit sinong mahal mo sa buhay, lalo na ng isang anak, at sa ganung pang paraan, talagang napakahirap. May iba naman na tama lang, nafe-feel nila, although marami din ang parang na-triggered somehow, kasi nga, syempre, yung paraan, di ba? Lalo na ngayon, yung usapin ng mental health talaga ay talaga namang medyo laganap na ngayon. Tapos may iba naman, they tend to blame pa the parents. The couple, the parent na nandiyan kesyo. Nandun naman daw pala si yung mommy sa US, bakit hindi pa pinuntahan agad, nagpipickleball competition lang. Sana daw si Kuya Kim kung
may alam naman daw pala na yung history, na may mga attempt na dapat pinuntahan na. Alam niyo, madaling mag-point ng fingers madaling mag-blame, madaling mag-judge. But sometimes, hindi nyo alam kung ano yung dynamic at ano yung nangyayari during the time or sa pamilya nila at kung paano yung best approach minsan. Kasi you'll never know naman talaga. Ay, bilang magulang, I'm sure gusto niyan kung kaya lang 24/7 bantayan. But I don't think ma-appreciate ni Emma yun when she was still alive. Na halimbawa, naka-guard yung lahat ng kilos niya, di ba? Kay Kuya Kim na nga nanggagaling mismo yung sinasabi na ayaw nga siyang makasama sa mga vlog. Binlock nga raw siya. Videos, bilinak pa siya. Yun nga. So sana, tama yung sabi, little kindness. Hindi natin kwento to, hindi nyo kwento yan. Kwento yan nila. Bigay natin sa kanila. Tsaka kapag ganyan, lagi ko sinasabi, kapag ganyan merong nawawala o may namamaalam, ang pinakamaganda lang nating gawin is makiramay. Period. Huwag na tayo mag-judge. Hindi natin alam yung buhay nila. Hindi nyo alam. Hindi nyo din alam kung paano yung pinagdadaanan ng parents na may mga anak, halimbawa na into mental health or hindi nyo din alam kung paano sila, grabe, hindi nyo din alam talaga. Tama, wala kayong alam. True. Lalo na ngayon yung kiramdam nilang mag-asawa, ang pinaka least na gusto nilang marinig yung sisihin pa. Pero ang nakaka-believe dito kay Kuya Kim sa interview na napanood natin, talagang hindi siya galit. Yung mga bashers niya, inano pa niya ng, alam mo yon, dahil na mas tinitingnan niya yung mga natulungan, yung mga na-encourage at na-inspire ni Eman dun sa mga pinagagagawa niya sa last years niya na ginagamit niya ang social media. So, magandang pagtanggap. Pero again, sabi nga natin, sa ngayon, pag ini-interview siya, okay siya. Pero tama ka, pag sila-sila na lang yan sa bahay, makikita nilang kulang yung ganito. Doon, bumabalik Sinabi rin niya sa interview kagabi na, pag may nadadaanan, may naaalalang something, bumabalik yung sakit. Di ba nga pag may namamatayan ka sa family, yung during the time na may wake, okay ka pa Kasi ang dami mong kausap. Yes. Wala kang time sometimes to grieve or sometimes gusto mo mag-grieve pero nalilibang ka, which is good. Kaya minsan nga parang ayaw mo nang i-let go. Kasi once na nalibing na, babalik na. Mag-aalisan na yung mga bisita, mag-aalisan na yung mga ibang kamag-anak, maiiwan kayo. So dun yung papasok yung sadness, yung lahat. Yung mga sakit na hindi mo na ma-picture kung ano. Kaya talaga. Always be kind. Always. At saka, yun, kung hindi... Wag na mag-judge. Magdasal na lang. Yun yung best way doon. Okay? Walang may gusto niyan. Yun. Marami po, Marites. And I'm sure hindi nyo gugustuhin. A chance up. Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! O di ba mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel dahil bawal ang mga... freeloaders! Diba? Okay. Hello mga kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga kamarites! Ito mga Marites, Magellan nanalo ng Best Picture sa Valladolid International Film Festival sa Spain, Prof. Yes, siya yung pelikulang maganda kasi 'di ba pinaiingay ito nga yung magiging official entry natin sa darating na Oscars. Nakakatulong kasi yung may mga ganung buzz, especially syempre si Historian Magellan, although Portuguese siya, pero yung istorya kasi ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas, yun ang nasentro yung last few years yata. At nanalo itong entry na ito sa isang festival sa Valladolid International Film Festival sa Spain as Best Picture. Ilang oras nga to? 2 hours mahigit. 3 Binawasan na ba? 7. Hindi, 7 hours. Yung original ata. 7? Ganon. Oo, di ba meron nga siya dati 12 hours? Love Diaz Oo, so Love Diaz expected yan. mo na mahaba. But anyway, nag-win siya. Pero yun nga as Best Picture, sana makatulong sa buzz ng ng Oscars. Masaya lang.
Okay. Parang Congratulations. hindi ka happy, ha? Ano Hindi reaction? ko pa napanood kaya Kaya wala kang reaction, di ba? Di ba? Oo. Eto, Eman Bacosa, Hmm. pinaghalong Piolo Pascual at tatay niyang si Manny Pacquiao. Pero improve ang lahi niyo ni Manny. Oo, yan ang sabi ng mga netizens. Parang kinilig-kilig sila nung Oo naman, no? pagkatapos nung habang nakikipagbakbakan na itong si Eman. Oo, doon sa sa Trayline Manila. Trayla in Manila sa Yeah, anniversary. 50th anniversary na produce ni Manny Manny Pacquiao. Si Eman ba ang mas matanda sa mga Yes. anak ni Manny kay Joe? Hindi, pero ang edad niya ay 20 years Ba't old. Bacosa ang Hindi, pangalan? ayun yung nambuntis na ano I'm sorry, naanakan. Anyway, Sales lady ba yun or hindi. Ito. So Ito si muna. Eman Bacosa ay 20 years old. Siya po ay Okay. pinanganak sa General Santos. Tapos, nanalo nga siya recently sa Trilla in Manila. Nanalo by technical knockout. Oh, yan. Sabi. Mm. Ang kanyang ina ay si Joanna Rose Bacosa. Garcia. ano ba? Joanna Rose. Hindi. Ito, Pacquiao na nga. Pacquiao ang Eh, itsura. Joanna Rose Approved na. Bacosa. So ang gamit niyang surname yung Bacosa. Bacosa. Oo, dun sa mga articles na nabasa ko, puro Bacosa, Yes, walang totoo yun, Pacquiao. totoo. Oo. Why not? So eto, nung 2011, nagsalita itong si Joanna tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni si Manny Pacquiao. Ayusin mo yan, ha? Sinabi, noong 2003 ay nagkita sila, pwede ko naman sabihin yung hotel, Pan Pacific Hotel. Hindi lang sinabi kung Manila, pero probably Manila. Aha. Tapos, doon daw nagsimula ang lahat. Lahat. O, tapos, 2003 yan, ha? 2003. Tapos, dun sa nabasa ko, hindi naman binanggit kung paano nagkaroon ng inlaban or what. Pero may mga litrato na kasama ni Joanna, Si si Manny. Pacman, tapos yung maliit na si Emma noong mga panahon na yon. Tapos, ngayon, lumaki na Wala siya. pang Jinky. Ilan taon ba yung panganay nila ni Jinky? Hindi ko alam. Hindi din pero parang- I-research yung nga. Oo, may Pakasal na si... para. Kasi parang bata pa si Manny. Kasi kung 20 lang to. At bata pa si Jinky nung nagpakasal sila eh. Correct. Oo, tama. So, yung detalye na yan, dun sa nabasa ko, sige, sabihin ko kung saan ko nabasa, Pep. Hindi kasi kung 20 Wala years... ako nabasa na wala. Hindi kasi kung 20 years old lang siya, 20 years old lang siya. yung anak niyang panganay Panganay, lampas parang na 20. parang Oo, lagpas oo, na. Dalawa, Jim. Possible, Jim, possible. Tama. Lagpas na. Anyway, 23 tapos... na raw. 23 Okay. na si Eman. 23 na ba? Sabi ni Pep, hindi. Yung panganay niyang anak kay Okay. Jinky. Yung panganay na anak ay Oh. 23, pero si Eman ay sigura 20 anyos. So, Di na, meron na. singit. May Ibig sabihin, Oo. kasal na si Jinky at si Manny, meron na silang anak, Oo. nakasegue. Ako yun ako din, kahit hindi banggitin, parang ganun ang pagkakaintindi Hindi, kasi ko. sa age mo palang Age pa titingnan lang, eh. oo. Pero this is Eman, right? Oo. And this is Kamukha. Jinky. Ito na nga, Yun yung kakambal ni Jinky. Ay, Eman, sorry po. Ano nga ang pangalan niya? Eman. Eman. Eman nga din. So eto, nanood syempre kasi ang nag-produce naman yan ay si Manny Pacquiao, etong Trilla in Manila. Ayan, nakita mo, nakasama si Jinky at sinusuportahan niya si Emma. Eman. Kasi At ang buong pangalan mo ni Manny is Emmanuel eh. Emmanuel din si So parang Eman. binigay din niya yung pangalan niya kay Eman. Emmanuel din si Eman. Ayun. Parang Emmanuel Joseph, parang gano'n. Ikaw, sino yung katabi ni Jinky? Kakambal niya. Ay, yung kakamba. Oo. Hindi na sila Hindi. magkamukha eh. Diba? May kakambal yan. May kakambal siya. May I know, Parang pero hindi parang kamukha. hindi niya kamukha. Ay, iba na kasi si Jinky. Iba na Hindi, siya. magkamukha. Hindi, Magkamukha magkamukha pa rin yan. sila kahit paano. Baka ito yung mami ni Eman. Dahil dyan, O hindi. kung sino po makakapagsabi, kung sino po ang katabi ni Meron eh. JK, magbibigay po tayo Uy, ng hindi. charot. Kakambal nga niya yan. Hindi, may nagsasabi rito, Mukha. panganay yung kay Jinky, si Eman, then Michael. Oh, so may na- Order na pagkapanganak. ano nga, ibig Kaya nga, so sabihin. nauna nga yung... May in between. Oo. Yan. Inaayos lang natin Oo. kasi. Diba? So ito na. So Oh, tapos, ito na. Ang bait din ni Jinky. Oo. ha? Oo. Alam naman natin ang mga pinagdaanan Ni ni Jinky. Jinky. Biro. Yes. Biro. Mm. Kaya iba rin naman. Kaya katulad nyo, pag nakikita nyo, lagi nyo lang inaano si Jinky, lagi nagmamaganda, pero hindi rin nyo alam kung ano yung mga pinagdaanan ni Jinky. Uy, totoo naman, totoo. Diba? Nakaka- Ay, ano ano mo dyan? Ayan na naman. Hinawakan na naman siya. Dahil dyan, Bagsak talaga. may litrato din na lumalabas na talagang nagtitraining si Eman kasama ni Manny Pacquiao. So talagang idol naman din talaga ni Eman ang Mambabash kanyang na naman ama. sa atin. Bakit? Hindi, kasi sabihin naman, papalitan na daw ito. Ano to? Ito. Mm. Oh, anyway. Okay. Eh, di ito. palitan nila. Ayan na. So yun. Sagad na siya. Tigas Oo. na. So yun lang naman ang mga nabanggit
doon sa aking mga na-research. So, congratulations. Bumabagsak Oo, talaga kay M. siya, Sam. Pero di ba yung isang anak din ni Pacman kay Jinky Oo, ay magkano nag-boxing rin. din? Nag-boxing din. Di ba? Oo. May isa doon. Teka, sino ba yung anak na magkakaroon na siya ng apo? I think Yung, Hindi ko rin alam No, no, no. kung sino doon. eto matigas na eh. Oh, yung sa ano, sa likod. No? Hindi na nga daw dito, oh. Ito, oh. Oh, anong Oo. gagawin? Wala eh, oh. Sobrang tigas na. Hinawakan ko Tsaka tumigas. Ambet, Ayan na lang, alam mo. hayaan Ayan na, na. hayaan na. Oh, Okay yan na. na. Naman yan. So anyway, Tapos na naman Mataas tayo. ko na lang. proud hawak naman, ko na proud lang. naman si Manny diyan sa naging ano, Siyempre. nanalo siya eh, di Oo, ba? kasi tapos ang kanyang record, itong si Eman Bacosa, 3 wins, 0 loss, Oh. tapos 1 draw. Oh. Talaga aktibo siya sa pagbo-boxing at talagang parang meron ako nakitang video na sinabi niya talaga na bata pa lang siya, nakikita na niya yung mga training ng kanyang ama at na-inspire siya. Yeah. At may mga litrato nga na ngayong ganyan na siya, malaki na siya siguro, teenager siya noon, na may katabi niya si Pacman na parang nagtitraining. So naging Paano naman pumasok si Papa P doon sa Kahawig, storyang hawig, yon? hawig. sense na kamukha daw. Talaga, di naman. Medyo nga, tinitingnan ko kanina. Baka yung sa upper. Kaya ako meron siyang angulo nung Angulo, ini-interview siguro. na Pacman and Piolo. Talaga. Oo. At least May nag-improve ganun, yung ano, lahi ni Pacquiao. Diba? Gwapo, bata. So what are you trying? No, din naman. Kasi, What are you trying to say? Oh, Eh, grabe ka. What are you Wait, trying to hindi. imply? yung ex ni Heaven Peralejo, cute yun ha. oh, i-correct. Oh, heaven. Heaven. Oo, yung Jimwell ba yun? Hindi ko lang Hindi matanda. ko alam. Hindi, kukorek ko lang. Kasi sinasabi natin nag-improve nila. Kasi na-link kasi si... Ano ba kayo? Sige. Wala, yung- sige. Ikaw nagsabi. Sabi kaya. Nag-improve eh. Oo. Hindi kasi the fact na ikumpara ninyo kay Papa P, hello, Oo. hindi ba improvement ng malaki yun? O nakitaan nyo ng anggulong Papa Piolo? Hindi Oh, nga. Oh. Netizens na nagsabi niyan. As Oo, far hindi as I naman know. kami. Oo, Na, netizens Na inagrihan ninyo, o diba? may hawig nga na may kuha. Pero, Hindi malayo yung pagkumpara sa Oo. Ay, yun na- nag-improve. Just one of Sinasabi ko na- those. Hindi Diba? kasi hindi mo pwede sabihin with all due respect, hindi mo pwede sabihin kay Manny Pacquiao na gwapo siya, magpakatotoo tayo rito, di ba? Oh. Ewan ko. Wala kong siya sabi. Hoy, ako kaya, nakrushan ko si Manny Pacquiao nung Talaga? sa ganong lagi siya nananalo. Hindi. Para, ay, di ba? Parang, Sige na nga, baka mamaya ano na sabihin ng mga Hindi, marites kumbaga, dyan. siguro Kaya congratulate na lang natin, Diyos ko. mix Oo. ng jeans ni Manny Oh. at nung mami nitong si Joanna. Oo. Ito yung parang combination. Oh, yun, kaya ako sinabing nag-improve. Mm. Hindi pa din. Ay, grabe kayo. Tama na nga, bitawan nyo na yan. Ay, nako. Yun na nga sinabi ko, Ayaw ni nag-improve. Jinky. Ano nag-i- Ayaw ni No, Jinky. no, Nag-improve na din naman mga Oh, nagkagulo-gulo tuloy yung mga ano. Oo. Kaya nga Issue, sabi ko, issue. nag-improve. Oh. Ako. Well, take it from Ambet. Ako wala akong sinabi nag-improve. Oo, Sinabi ko lang ang oo. sabi ng netizens, Oo. Kafes, Ay, Piolo, oo. at ni Manny. Ako, Kaya- I will owe to that. Talaga namang Oo. nag-improve ang lahi ni Pacquiao. Manny Pacquiao, hindi yung mga anak niya na kay Jinky, ha? Aba, ewan ko. Kasi nakilala ko yung mga kapamilya ni Pacquiao. Ano ba kayo? Ay, Wala lumayo ko. bigla. Oh, hindi, ha? Yung anak ka pinag-uusapan. Kaya nga, nag-improve yung lahi ni Manny Pacquiao dito sa mga anak niya. Congratulate na lang Oh, natin. ayun talaga. Talaga, sa mga anak Oo. mag-improve. Yes. Diba? Ito, Oo. mga nagtatanong. Anjuliana, bakit Ayan na. biglang may mga pasabog against Sam Ibihos? Ayoko SD, niyan. ano yan? Mainit lang yan. kay Kanina pa inaalam ni Rose yan. Kaya na pa namin ito pinapanood. Mm. Diba? Of course, si Anjo Iliana, naging host siya ng Itbulaga. Sabi niya, for 20 or 21 years. Okay. Yes. So, nakakagulat lang. Parang sunod-sunod na araw yata, although kanina lang siya pumasok sa kamalayan ko, na may mga hirit siya against TVJ. Mhm. But specifically, kay Senate President Tito Soto. Mm. So, ako naman, parang saan ang gagaling? Mm. Anong pinanggagalingan na? Anong hugot? Anong pinanggagalingan ni Anjo ngayon? So, kanina ko pa siya ginugoogle, nire-research, hinahanap. Saan ba siya nagagalit? Bakit siya biglang nagkakaganito? Ano nag-trigger? Ano nag-trigger? Exactly, hinahanap ko yung Oh. trigger point eh. Wala akong makita. Kung maliban dito sa sinasabi ni Anjo, sa live pa rin niya sa TikTok, sabi niya vlogger na siya. Hindi naman niya sabi vlogger pala. Basta sabi niya, vlogger nga ba yung term niya?
Basta sabi niya, nagla-live siya ngayon, yan, parang sa TikTok account niya nga yata. Tapos daw, may mga habang naka-live yata siya, may nagko-comment na sabi niya, kaya ko yung account na yan, parang biniblame niya na itong mga nagko-comment ng negative siguro sa kanya ay parang dating pakawala ng Itbulaga o pakawala ni Tito Sen. Parang may mga vloggers daw na, vlogger nga ba? Mga gano'n na dating parang actually trolls. So may video kayo papalabas. Tapos sige, pakita natin muna yung video daw. Kaya naman mahaba yan, bukas pa tayo isa. Hindi lang na may mention ng mga trader dyan sa loob na maraming binenta dyan sa loob sa loob ng Itbulaga. Ewan ko kung alam ng boss dyan. Ako kasi tahimik lang ako. Tahimik lang ako dyan. Kapag kinuwento ko sa yung mga kalokohan dyan sa Itbulaga, magsara yung istasyon. Grabe. Oo. Ilan nga lang yung sa binention niya na pinagtatakahan natin. Kasi out of the blue nga, tinitira niya. Tapi pwede na sabihin tinitira kasi yung mga revelation niya na kesyo may sindikato sa loob, may palakasan, tapos binanggit pa niya yung dating director na si Cabert De Leon at yung asawa na umiiyak di umano sa kanya, na nagrereklamo tungkol sa naging patakaran at galawan dun sa loob. Noon nawala siyang bilang director. So parang sinasabi natin, na-trigger lang dahil dun sa comment? Parang ganon. Wala akong makitang Link or whatsoever. So dumating ako sa puntong, ginugel ko na rin, ba't nawala si Anjo sa Itbulaga, na nawala siya during pandemic time, kung saan parang maganda naman na naging pagkawala niya, nasabi pa raw sa kanya, pwede siyang dumalaw doon anytime. Yun ay galing din sa interview niya at that time. Then, so parang wala naman siyang sinabing hindi maganda. Tapos, nabalitaan niya ngayon, binayaran na ng tape incorporation ang TVJ sa di umano'y utang. Di ba? Nabalita naman yun parang like for example, si Vic Soto, parang ang binayad sa kanya, halimbawa lang nasa 20 plus million, ganon. So, nagsalita si Anjo na may utang din daw sa kanya, ang Itbulaga, na kesyo parang 7 buwan, di siya nabayaran, kaya kino-question siya ng wife niya before. Ay, sorry po, baka sila pa rin. Hindi lang ako updated. Si Jackie. Na, bakit, kumaga nag-react, bakit wala kang sweldo? Bakit araw-araw pumapasok ka? Wala lang, ganon. Lumabas siyang balitang yan. Yun. So, parang inaano niya na dapat siya din mabayaran. So, yun ang ilan sa mga lumabas nung in the past. So, nagugulat ako ngayon, bakit bigla siya nagkahalita ng ganito. Tapos talagang si Senate President, yung Tito Soto, niya. Yung sinasabi niya parang, alam ko, may mga babae pa. Na siya pa daw ang may kabit pa raw, may ganyan. Alam ko kung saan, alam ko kung sino dyan. May mga ganon. Tapos, kanina pinapanood namin ni Dean, di ba? Sabi pa niya, parang 1 year na lang, parang ganon. Parang hintay na lang kayo, papalit na. Magkahalita na ako, sabihin ko na. Hindi pa sabihin. Sabihin mo na, di ba? Nagpapapansin na hindi maintindihan. Although, ang iba naman ng mga nag-aanalisa, parang politically motivated. Alam mo, yun din na inisip ko Sabi ko, bang si Anjo ay may may nagagato, may nagpupush, may gano'n na nga. Parang diba? Sorry, parang hindi ba siya staff ng isang senator? Yes, merong gano'n. Dati, parang hanggang ngayon ba? Or something. Parang sa Senate siya nagtatrabaho. Nung mga time na nagtatrabaho din si Nadia, meron senador parang sabay na... sila Yes. Para sabay sila ni Nadia na nasa Senado na meron silang posisyon. Sorry, hindi ko alam kung Senator Jinggoy ba? Yata. Dito may nagsasabi hindi tayo confirm Yata, pero yata. Parang narinig so may mga ganong issue ngayon na lumalabas. Yun nga, parang bakit ka bigla talagang kumbaga nagbabark ng di ko gets, di ba, no? So kung totoo man yung mga sinasabi niya, syempre kailangan niya ng may resibo dyan. Kasi especially doon sa medyo allegation risky niya. kung ginagawa niya, pwede siyang idemanda. Sana lang hindi siya yung nagpa-apekto doon sa mga
Yung mga account doon. Yun na nga, baka parang wala na, nang aasar lang tapos akala niya nang galing sa kampo ni Senator. Ganun niya binasa. Ganun Marami nga. binasa. Sa atin nga meron. Nakakawala, parang Kasi ganun. gusto mong sabihin na, Anjo, alam mo bang napakaraming netizens Na ano lang. chuchu lang o chuchu mga lang, wala namang May pakari masabi lang. lang. Oo. Sabi lang. Pero babasahin niyo yung mga comment dun sa pagla-live niya na yan, parang karamihan ng comment, hindi naman agree sa ginagawa niya. Oo. Merong comment dun na, Anjo, inaano ka ba ng Itbulaga? Ganyan talaga, inaano ka ba ng Itbulaga? Parang, pansinin nyo naman to. Ganun yung mga Pero comment. first time Ako pa niya magganyan. Pero parang wala siyang history na ganyan na kumuda-kuda at humana siya na. Hindi, alam mo, parang May yung mga meron, later pero- part na ng edad Career niya, parang meron na siya. medyo ganyan na siyang, Kasi nung dati Ano? parang wala. Naalala nyo nung nagkaroon siya ng noontime show din sa isang network na nagpaalam pa siya dahil sabi niya makakatapat yung Itbulaga at yung mga dati niyang ano. Sa Net 25 ata. Yeah, kasama niya doon si Nakitkat Baurat na may mga issue pa nga yata sila doon na sinasabi naman niya that time, hanap buhay daw kasi doon nga lumabas yung issue na hindi siya nababayaran. So, pag dudugtong-dugtungin lang natin, naghahanas siya ngayon, ang daming nagtataka kasi nga, parang mas naniniwala sila na politically motivated ito kasi wala naman talagang issue to begin with, ang Itbulaga sa kanya na kung ano man. Well, napansin siya. Pero sabi nga, dapat may receive Kaya mas siya marami ngayon. rin yung subscribers ni Rose kaysa sa kanya. Bongga Baka sa'yo yun. pa mas marami rin. nakakakaya siya nag-iingay din. Siyempre, Naisip kita ko mo yun din. eh. Ayaw ni Diba? Joanna Rose. Ayaw ni Garcia. Ayaw ni what Sino the naman fool. siya? Joanna Garcia, singer yun ha. Nako. Talaga. Oo. Ay, nako Marites. Ano? Kung saan na diba? Kung saan na pupunta. Pero payo lang. Dahil ako, personally, hindi ako agree dun sa ginagawa yan ni Anjo. Ewan ko sa inyong tatlo. Ay, hindi rin. Pero hindi syempre, rin. Oo. kahit may Diba? resibo siya, may pinagsamaan sila, hindi ko din alam. Oo, sabihin Kaya niya. nga malaking Diyos ko, tanong ko, ano nag-trigger? isa-isahin niya, di ba? Hindi Kung puro yun- ganyan, kung dahil lang ganyan, doon sa mga comment na iniisip niya kasi na May mga sa from kanya. Itbulaga or some, parang ang Pero- hirap naman no? Pero hindi rin. Kasi ayoko rin kasi isipin kung politika. Yan ba talagang epekto pag laging talunan sa eleksyon? Sa daming beses na rin yung tumakbo. Okay, mga Yan na. Marites. O ano? Anjo! O, di ba, mga Marites? Nangyari sa'yo. Nasiyahan ba ka sa amin? Yan po sa linggong. Chismis! Sige na. Line item na 10:30.